araw ng Linggo, Lunes at Martes ang pahinga ng mga operatiba ng Gang Task Force sa panahon ng summer. Nasa kamay na ng mga patrol officers ang pagmamanman at pagre-responde sa mga tawag patungkol sa gang. And we ask these guys to go out and to do as much enforcement activity as they can, and they always produce for us. Sa lansangan ng Daly City, agresibong pagpapatrolya ng Pinoy officer na si Hans Castillo ng Daly City Police Department. Ang kanyang spesyalidad ay aktibidades ng mga gang sa lansangan. It's more likely gang graffiti because of the X4 right here, which is their Norteños. And basically what it is you got 1X, 1X. X4, that's Norteño. Another thing we look for is if you see it crossed out. Sometimes you'll have some kind of turf battles, and you'll have Serranos move into the area, which is the rivals to the Norteños, and they'll cross out each other's graffiti and then put their own up. And then that's when you got to worry about, is there going to be pending fights because somebody's trying to move into somebody else's turf. Sa isang tawag mula sa 911, rumesponde si Officer Castillo sa isang gang fight. Hey, stop right here. Hey, you over there too. Anim na mga kabataan ang kanyang inabutan. All right, we got a report of a fight. All right, you guys are right in the area. You guys are getting detained. Simple as that. Okay. Well, all right. We will verify that later. Okay. Turn around. Put your hands behind your back. You're being detained. All right. Dalawa sa mga ito ang kanyang pinusasan. Estratehiyang hindi siya magiging dehado kapag nanlaban ang mga ito habang hinihintay ang kanyang backup. Right where that fence is, right where the ivy, make a left. That's where they jumped over. Nang dumating ng kanyang mga kasamahan, sa kanila ginawang frisking o pagkakapkap. Running through the ivy, you got all these bushes and leaves in your shoe. So this crew comes up, there's two more. Yeah, two more started. As soon as I stopped them, they went back here. They tried to get in through this door here. Denied. They came up and ran back, but I got to take these guys. Sa Estados Unidos, malaking naitutulong ng mga reporting party o yung mga tumatawag sa 911. Nakatakas na raw ang dalawang nag-umpisa ng gulo. Tumalon daw sa bakod ng mga suspect at iniwanan ng kanilang mga kasamahan. Course 117. Just for info, got flagged down on a Citizen State. Two subjects started jumping over fences, heading towards direction heading toward East Vista. Sa impormasyon mula sa dispatching center of 911, on probation ang isa sa mga kabataan. You still on probation, Jennifer? Jennifer, right? You're still on probation? What happened with your theft case last year? Got dropped? Oh, you went to that 24-hour, or not 24, that one-day class, diversion? Dahil walang nakitang armas o droga sa mga kabataan at walang tumatayong complainant, pinakawalan ng mga patrol officer ng Daly City ang mga pinaghihinalaang gang members. We got photos of everybody on file already. Habang iniikutan ni Officer De Los Santos kasama ang bitag ang commercial complex na ito sa South San Francisco. Somebody else is yelling around here, so I'm gonna try to figure out where that's at. Hindi pa man kami nakaalis sa aming pwesto, nakita ni Officer De Los Santos ang isang babaeng gumagawa ng eksena, nagsisisigaw habang may kausap sa telepono. Hey, come over here. Please don't touch me, officer. Please Okay, don't touch me, officer. okay, relax, Please relax. don't touch me, officer. Okay, relax. Please don't touch me. Get off the officer. phone and relax. Please don't touch me, officer. Okay, well, can you relax? Let me go on some real shit. I'm having a not good day right now. Do you understand The what- last thing I need to do is really get Okay. arrested right now. You're not gonna get arrested, but you need to calm Okay, down. but can you let me go, please? Can you I relax? don't need to be helped. Habang pinapakalma ni Officer De Los Santos ang babaeng ito, lalong nairita dahil nakatingin sa kanya ang mga customer na kumakain sa loob ng restaurant.
Pinagmumura at pinagbuntunan niya ng galit. Scary ass Relax. bitches. Relax. Relax. About right now. Hold on. Come here, right now. Don't nobody touch me right now. Okay. Please don't touch me. Please don't touch me. 436. I'll take another. Dito, tumawag na si Officer De Los Santos ng backup dahil hindi pa rin tumitigil ang babae sa pagwawala. Just a 415 subject. Why? What did you do to me? I'm sorry. In front of the Faux Saigon, it's 2280. What's the issue with her? Nang tanungin ni Officer De Los Santos ang kaibigan nito kung anong dahilan ng kanyang pagwawala, kahihiwalay lang daw nito sa kanyang boyfriend na kausap sa cellphone. Arrest me. Please Relax. don't touch me, officer. Please don't touch me. Okay, Please. you need to just let me go. Please. I'm asking. Just let me go. You need to calm down, okay? You're causing a disturbance right now. You need to stop raising your voice, okay? I don't want to take you to jail. Do you understand me? Do you understand me? Okay? I do not want to take you to jail, but You you're just let me go. okay, but please. you're making a fool out of yourself and myself, okay? If I just stand around here and do nothing, I'm not doing my job, right? So you need to calm down and stop making a scene. Okay. Hang up the phone. I need to talk on the phone. No, you don't. Hang up the phone right now. Sa puntong ito, napilitan na pusasan ni Officer De Los Santos ang babae upang mapakalma. Calm down. Calm down. Please, no, I don't. I want this shit right now. Real shit. No, I don't. Relax. No. No. Relax. Let me go, please. Relax. Let me go. Dito, makikita ang kaibhan ng trabaho ng US Cops. Kinakausap ng mahinahon at dinadala sa diplomasya upang mapahinahon lamang ang mga nagwawalang tulad nito. What's the problem? Hey, what's your name? What's your name? Man, I don't want to be in no fucking handcuffs right now. Okay, Real shit. okay. Can I get out the fucking cuffs on some real shit? If you I gotta call- watch my little Hey. fucking sisters right now. Can Real you shit. stop talking for a sec? If you stop yelling, I will take the handcuffs off. Do you understand that? You're making a fool out of yourself and myself. I will take the handcuffs off you. I'm not trying to take you to jail. I don't want to take you to jail. I can understand that you're going through something right now that I cannot comprehend how important it is to you. Okay? But the fact that you keep yelling and causing a disturbance out here, I have to do my job. Okay? If I take the handcuffs off, will you stay seated and just relax? I just want to go home. My house is right up on Verducci. Okay, I understand that, but you can't go around, especially in a crowded freaking shopping mall where there's people having dinner yelling. Okay, I understand you're upset, but you can't get all these other people involved. You know what I mean? And I know you're not trying to, but you're out here in public. Okay, that's how it's gonna go. Can you at least do that for me? I'll take the cuffs off. Let me get your information, and I'll get you going home on your way. Okay? Is that fair enough? Yeah. Okay. Just a mutual fight. Intoxicating. Okay. Sa bandang huli, ang nagwawalang babae natauhan at nahimasmasan din. And I understand you're upset, okay? But this is not the outlet that you need to be doing it, okay? Next time, if you're out here in public like that, and if you had been dealing with somebody else, you'd probably be going to jail. Meron kasing konsepto lagi na ang Estado, ang DSWD, ang local government units, tumatayong mga magulang sa mga tao na hindi kaya depensahan ng kanilang mga sarili, katulad ng mga kabataan. Sa ganito mga pagkakataon, pumapasok ang Estado bilang magulang. In this case kasi, bagamat may magulang siya, yung magulang niya mismo ang suspect.
meron nga po akong boyfriend na foreigner. Meron daw po silang nabasa doon na conversation namin na na-involve daw po yung pangalan ng anak ko. Paano na-involve yung anak mo dun sa conversation ninyo ng foreigner? Nabanggit nga po yung pangalan ko na pwede daw po ba yung anak ko po daw yung gagawa ng masturbation na words po. Alright, nasa pangangalaga nga yung DSWD, ang anak mo na 9 years old na tinanggalan ka ng karapatan, meron na silang alam at na-monitor, maaari sa messenger, sa Facebook, na sangkot yung pangalan ng anak mo na 9 years old na kung saan ikaw at ang boyfriend mo Australiano nag-uusap na maaari sa Australia siya. So, hindi ko alam kung anong pag-uusap. Titingnan namin kung anong magagawa namin, tatrabahuin namin, ha? Okay, maswerte ka, nandito ako. Ano yung gravity, anong bigat ng pag-uusap na naging dahilan at sangki na nagawa ng DSWD kunin ng anak mo? Mag-iimbestiga kami, ano ba talaga? Eh, tatabi kita. Kasi gusto ko maintindihan ano ang nagtulak sa DSWD manghimasok gamitin ang batas. So, ang mga kabataan ay pinoprotekta ng Estado to investigate further. Okay, tutulungan ka namin. Yung 100 pesos po, napakalaking bagay na sa akin yun ng time na yun. Ako nanay, ako tatay. Wala akong pera. Yung mga anak ko, ibilang ko lang yun ng sabon. Tinitipid ko yan. Ganun po, mahirap po. Totoo lang. Yung mga anak ko po is lumaki po ng ganyan na hindi po sila katulad ng ibang bata na mama, gusto ko ng ganito. Kung ano lang po yung way ng living namin, yun lang po. Halimbawa, may extra akong pera. Pag may nagpapalabas sa akin, ayun, pinapakain ko sa TV. Para sa akin, masaya ako na araw-araw nakaka-survive kami. Hindi dapat dahilan ang kahirapan para gumawa ka ng isang labag sa batas. Pero yung isasakripisyo mo ang pagkatao or psychological health ng sarili mong anak para lang kumita ka ng pera nang hindi nahihirapan, hindi tama yun. It's a crime because there is a law prohibiting it. Ito yung ating RA 11930. Karoon ako ng cellphone na ganyan, touchscreen, lockdown, pandemic. Kasi ang cellphone ko nun keypad lang eh. May dumaan doon na dating site, Filipino Cupid po. Nabasa ko yung mga comment, ay, dyan ko na-meet yung boyfriend ko, ganyan. Legit yan na dating site. Tapos meron doon Filipina na nakapag-asawa nga ng ganyan, foreigner. So, ginawa ko, sumali po ako. May nakilala po akong Australiano doon po sa dating site. Nag-hi po yata siya doon sa akin. Sabi ko, hi, I'm from Philippines. Nag-usap na po kami. Parang nag-getting to know each other na po kami. Ganun po. Dating site yan. Pag once nagsabi ka na agad ng totoo mong pangalan, hahanapin yan sa social media. So, na-expand yan. Nalalaman kung anong background. Lalo na may mga pictures doon. So, sa pictures, nakikita kung may anak, may kapatid, o may kasama sa bahay na pwede nilang ma-exploit. Dahil nga po ang mga ganyang abuser or perpetrator, kinikasing nila yan, inaalam talaga nila yan, pinoprofile nila yung tao. Ano ba ang meron sa biktima? Meron ba talagang bata dyan na pwede nating gamitin? Ganun po nagsisimula yan. Magagaling po yan, hindi naman po yan mga simpleng tao lang. 2 steps ahead po yan. Siya lang ng plane ticket po. I arrived Manila on April 9. Nung unang kita namin, pinaraga niya yung bunso ko. Yung dalawang anak ko talaga agad yung niyakap niya. May dala-dala pa pong yung kartulina po na sulat na Welcome to Philippines, Papsi, ganyan. Tapos may dala silang flower.
Doon po kami nag-rent sa condo. 21 days kami doon. 4 po kami. Na-build na po talaga yung relationship namin nung unang bisita niya. Hindi lang ako yung pinapakataan niya ng okay, pati rin po yung anak ko. Binibilang ko sila ng sapatos, damit, mga bagong bag. Ganun po. Pero sa akin niya, hindi masyado eh. Sa mga anak ko talaga man. Siya po nagpo-provide lahat. Na pagbisita niya, is lalo na po talaga napalapit yung loob ng mga anak ko sa kanya. Itong mga dayuhan na lumilipad, lalo na itong mga perpetrators na to, lumilipad yan kasi naghahanap yan ng bawat opportunity. Paglipad yan, unang makikita niyan, malaking pamilya pala to. May mga bata. Ito ang target ko. Palalabasin ko, mahal na mahal ko itong tao na to, pero iba pala yung intensyon. Ang una kasing ginagawa dyan, sisilawin ka, tapos makakalimutan mo na. Magulat ka na lang, biktima na yung anak mo, biktima na yung pamangkin mo, nabubulag na sila dahil may pera ako. Nakalimutan nila, mayroon pala akong dapat protektahan, may responsibilidad pala ako. Bantayan yung aking anak, kapatid ko, ng mga nakakabata. Sa edad po nila, hindi po nila na-experience na may makasama na may tatay, ganun. Tawag po sa kanya ng anak ko is Popsi po. Kasi parang tatay na rin po yung trato nila, turing nila doon. Si Alan naman po is, ang turing po niya sa mga anak ko is ganun din. Parang anak talaga niya man, kung makikita niyo rin po. Napatunayan ko po na mabait po siya, tapos pure po yung intention niya sa akin. Parang sabik po sila sa tensyon ng tatay kasi lumaki po sila nang walang ganyan. Masaya po sila, ma'am. Masaya po sila. Kasi hindi nila ma-expect na mararanasan nila yung ganyan. Yung ipinapakita mo sa bata na ikaw ay likable, ikaw ay charming, ikaw ay nasa side ng bata. Grooming in layman's term. Ito yung paghahanda sa bata bago yung aktual na pag-aabuso. It happens through bubuuin mo yung trust ng bata sa'yo. So that, pagdating ng time na talagang inaabuso mo na siya, yung bata sanay na. Hindi na siya mag-iisip na tama pa ba to? And kumbaga may misyon yung gumagawa doon. Ang pinaka-end goal mo is abusuhin yung bata. March 27 po siya binuha. Hindi na po siya inallowed na ibalik sa amin eh. Kami yung nawalan. Yung trauma. Yung abala. Di ba po? Halo-halo na kami. 3 months na. So ilang days yung 90. Pag umabot na po yun ng 110. Parang hirap. Yun nga lang na hindi ko siya makatabi. Matulog sa isang gabi. Hindi na ako mapakali. Yun pa kaya yung 90 days na nawala siya. Sa yun po is nanood po ako ng YouTube, no? Doon po ako nagkaroon ng ideya. Sabi ko, try ko kaya lumapit sa bitag para matulungan po nila ako kung anong dapat kong gawin. We start nung ma-receive namin yung case referral from the foreign counterpart. Since maraming foreign counterpart ang WCPC, isa na rito yung Australian Federal Police o AFP. Yung foreign national na sinasabi natin is meron siyang ginawang abuse dun sa ating kababayan na bata. And then, ang isa sa perpetrator niya rito sa Pilipinas ay mismo yung nanay.
ang nanay mismo ang may direct communication doon sa foreigner. And then ang nanay mismo rin ang may direct na ginawa na pang-aabuso doon sa bata na pinadala doon sa foreigner. Abuse materials na pinost online mula sa magulang papunta doon sa foreigner perpetrator. Sumunod, merong kapalit na bibigay yung foreigner dito sa ating Pilipina na nag-abuse. Naaawa kami doon sa bata, lalo na kung nabasa namin yung mga materials. Kung hindi namin sasagipin, baka kami ang magsisi sa huli. At lagi namin nilalagay sa sarili namin, paano kung anak namin ito? Unang-una, lalo na pag ganitong mga edad, hindi po nila nauunawaan kung ano po yung mga uri ng pang-aabuso. So doon po sa case na eto, nagkaroon po ng grooming yung bata. So parang sa kanya po, parang normal lang po yun. Fatherly love, yung pinapakita po sa kanya nung alleged na abuser. Okay po, since ito pong bata natin ay matagal na nalayo sa kanyang biological father. So dumating po itong kanyang stepfather. Ano po, so pinapakita niya sa bata na yung mga touch, mga kung ano man po, ay way po yun ng pagpapakita ng pagmamahal sa bata. Tapos binibilhan po siya ng mga kung ano-ano na laruan. So every time na may pinapagawa po sa kanya, pinapahilot or kung ano man po, binibigyan siya ng kung ano man na bagay in return dun sa pinapagawa sa ko. So yun po yung tinatawag nating grooming. Since as per assessment nga na kinagdak po namin, yung bata ay at risk sa kanilang bahay given nga po na ang nanay ko yung ating alleged abuser. So immediate po talaga na response doon ay protektahan yung bata at i-make sure po na siya po ay safe. Po ang alleged na abuser po nito ay ang kanyang biological mother. So it's automatic po na kuhain po namin siya for protective custody. So minimake sure po na namin na okay yung bata. Yung way po ng pagkuha nila sa anak ko, kahit kanina mo po mami kwento hindi tama po. Kasi may magulang yan may pamilya na inuwian. Para sa amin, hindi po tama. Tama yung ginawa nila kasi sa OSAEC law o yung online sexual exploitation ng mga kabataan na batas, dapat mo ilagay kaagad sa protective custody. Kasi yung danger o yung imminent danger sa bata nandun. Pangalawa, yung interest talaga ng bata ang tinitignan natin dito. Lagi naman sa lahat ng hakbang ng isang social worker, the best interest of the child ang tinitignan natin. Yung anino lang ng danger, talagang dapat alisin mo doon yung bata kasi baka may mangyari sa kanya. In this case nga, hindi anino napakabigat na kaso ang hinaharap ng nanay at ng kanyang Australian boyfriend. In this case kasi, bagamat may magulang siya, yung magulang niya mismo ang suspect na nilapastangan yung karapatan ng batang ito. Kaya kinailangan ng Dasmariñas City Social Welfare na pumasok para tumayong protektor, magulang, nung batang na exploit online. Wala po siyang masamang intensyon doon sa mga binibigay niya. Wala siyang hinihinging kapalit. Hindi po ako nagdududa doon sa mga bagay na pinapadala niya na baka pwede kong isipin na baka mamaya may kapalit doon. Hindi ko po siya naisip. Komportable po ako sa closeness nila ng mga bata. So wala po talaga ako nakita ang mali siya doon sa mga ginagawa niya. Minsan hindi naman ginalaw physical, so bakit krimen to? Wala namang mali siya o wala naman, dun tayo nagkakamali na akala nila na dahil hindi ginalaw physical yung bata, okay lang. Pero yung emotional, mental na anguish ng bata, lifetime yan na gagamutin ng mga social worker, ng mga psychometricians, sa mga child psychologists. Yan yung mas masakit gamutin Yung physical, mahirap na yun, pero yun yung sugat, maaring gumaling. Pero yung mga ganitong emotional scar dahil sa online sexual exploitation, sometimes it can cause so much anguish na years na ginagamot pa. Sa amin, sa trabaho namin, ganun talaga lagi ang defense ng magulang, lalo na kung siya ang perpetrator. Ikaw man po yung nanay na ilalayo ang anak, natural na magkakaroon siya ng defense na ba't yung kinuha yung anak ko, bakit may kasama kayong social worker.
Hanggang sa pag nakuha namin yung bata o na-rescue, papaliwanag namin na maayos sa kanya. Sinasabi namin sa kanya na hindi namin ito hinuli, kundi ni-rescue. At ikaw ay, kung may pagkakasala, may karapatan ka magpaliwanag sa korte. Ako po, sa totoo lang, kapakanan po ng anak ko yung iniisip ko eh. Sa ngayon, ang sarili ko, hindi na po. Bawa, gusto nila akong parusahan kasi nga, sabi nila, alleged nga daw po ako. Willing po ako mamaharapin yung kaso na sinasabi nila. Basta yung custody ng anak ko, ibalik nila. Kahit hindi sa akin, tanggap ko yun, ma'am. Kaysa naman po ganito na ni isa sa pamilya ko, wala. Gusto lang namin makuha yung bata. Maharapin ko po yun na yung inano nila sa akin. Basta yung anak ko maibalik lang. Sa ganitong kaso, sa totoo lang, ako bilang babae, ang feeling namin kapag nare-rescue kami ang magulang. Lagi namin nilalagay sa sarili namin, paano kung anak namin ito? Laging ganun. Kaya sa mga magulang na magtatangka o meron pang abuso na nangyayari na ginagawa sa sarili nilang anak, akala nyo kayo lang nakakaalam. Hindi po. Nakamonitor po kayo lahat. Nakamonitor po tayo sa mga kausap ninyo. So ang sa amin lang, tigilan nyo na dahil hindi rin namin kayo titigilan para ma-rescue yung inyong mga minor na ito. Dahil lagi namin isipin yung best interest of the child. Pag nakuha ko yung anak ko, sasacrifice ko po yan si Alan. Importante po sa akin yung anak ko. Hindi ko po iisip yung sarili kong kaligayahan. Kasi ang kaligayahan ko, ma'am, yung mga anak ko. Anak, miss na kita. Sana makauwi ka na sa atin kasi hindi ako okay, anak eh. Pasensya ka na, anak. Hindi pumasok sa isip ko na ganyan na mangyayari sa atin. Sana, ibalik ka na sa amin. Ang gusto ko lang iparating sa mga magulang nung gumagawa ng ganito, darating ang panahon na mahuhuli sila. At kapag nahuli sila, hindi nila pwedeng idahilan ang kahirapan. May batas tayong sinusunod. Ang pag-aabuso sa bata, lalo na sexual, ay may kaukulang parusa. Mabigat na parusa, financial na parusa. Minsan, yung penalty ay umaabot ng life imprisonment, depende kung ilang counts. Ganon kabigat yung penalty dyan. Para sa mga magulang na gumagawa at patuloy pang gumagawa nito, sana makapag-isip-isip tayo. Dapat tayo yung nagpoprotekta sa mga anak natin, hindi tayo yung sisira pa. Walang krimen na hindi pinagbabayaran. Walang puwang sa isang lipunan katulad ng Pilipinas ang paglalapastangan, lalong-lalo na ang pang-aabuso ng mga kabataan. Maaring kayo ang magulang ng mga anak nyo, pero kapag sinaktan nyo, inabuso nyo, pinabayaan nyo, ang Estado ay may karapatan pumasok para kunin ang inyong mga anak at arugain at alagaan. Sasagot na nga po, sasabihin explain ko na yan. Sige, pasasalitain kita para may madidiscover pa ako. Nakikita ko yung puot at galit mo. Ako yung nai-interview, ma. Huwag ka muna. Sabi niya, shut up ka. Sabi ng anak mo. Tinatanggal kami ng karapatan. Wala daw kaming lupa. Para-paras lang kami ng tribo taga rito. Tapos sabihin nila, wala kaming karapatan. Ayaw, hindi ko lang mayo. Pero pamangkin mo kabilang dyan. Opo. So, ikaw hindi kabilang dito? Opo, sir. Bakit hindi siya nakasama dyan? Gusto lang namin po talaga abulin yung karapatan po namin. Yun lang po talaga. Wala na pong iba.
Hindi pantay yung trato nyo, sir. Hindi kami nagbenta, tinake-over namin ang PRNCC. Hindi na napapatunayan na may ganyan akong bentahan. Siyempre, tatayo ko as leader. Hindi ako pumunta rito para makapagdebate siya. Ang mali mo, pumasok ka sa gobyerno. Huwag kang pumasok sa gobyerno. Kaya kung ako sa'yo, para huwag kang makulayan, mag-resign ka. Nagkaroon ng problema ngayon yung lupa nung pumasok na yung mga investor. Kasi yung mga ibang kapwa namin katutubo ay nagkaroon ng self-interest. Pati yung lupa namin, inaangkin na nila. Binayaran po yung mga aming leader na hindi po nakarating sa amin po yung pera. Katulad yung lupain namin doon. Puwersahan pa kami yung pinaalis na tinakot ba. Pag hindi ninyo kanya, siyempre, kapalit ang buhay, bro. Yan po, nakikita nyo sa camera. Hindi sa kanila yung lupa. Sa mga sibal yan. Na yan, binenta nila sa Koreano na yan. Sila po nagbenta doon sa Koreano ng 2 milyon. Alam ba rin ng CIP nangyayari na pasok po mga Koreano pagkatas binibigay mga lupain niya? Alam po, sir. Tinalikuran ang inyong karapatan, kapakanan at inyong kalagayan dahil lamang sa pera. Self-interest po yung ginagawa niya. Okay. Walang magsasalita sa inyo na papasok kami at manghihimasok kami. CCTV yan eh, mamatag ka naman sa surveillance ka na. Aalamin namin kung ano yung totoong pangyayari para makita namin katotohanan. May lanta dito para matigay ito si Korean Racket. Okay? We now question the qualification ng IPMR ninyo because we heard a lot of other things. Bakit siya pumupunta ng Korea? Because Korea is basically an interest dyan sa sinasabi natin. Yes, sir. Land na yan. Kanino accountable itong IPMR ninyo? Pag nakaupo na po sila, DILG. DILG. Well, in that case, therefore, the toothless kayo dito. Okay lang yung IPMR, pero they should not be a government official. Conflict of interest na yan. Pwede bang ito i-amend, revisit ulit para mapalakas at wala nang interference sa DILG magkaroon ng self-determination? Yes, sir. Actually, sa you do it fast kasi hawa, baka maubos na yung land dyan dahil pinamumugaran na rin ng sindikato. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, inimbitahan ng bitag sa opisina ng NCIP Region 3 ang inirereklamong IPMR na si Ruvelane Margarito para marinig ang kanyang panig. Sa halip, nagmatigas itong gawin ng interview sa kanyang opisina sa Mabalacat, Pampanga dahil nadihado raw si Ruvelane sa ipinalabas ng bitag. Hindi ko gagawin yun, sir. Magbenta ko ng lupa. Hindi ako nakikipagdebate sa iyo. Alam mo ba na yung sinasabi mo, inaakusahan ka ng kapwa mo mga katutubo? Sagutin mo. Dapat ikaw, rumispeto ka, magbigay ka ng kortesiya sa NCIP dyan sa region. O bakit ayaw mo magpakita roon ngayon? Magkakandak sila ng motopropy investigation. Hindi naman po, sir, ayaw magpakita, sir. Nakala ko kasi pupunta, kaya pupunta mismo ako. Kasi sa region ako pumunta, pero kung pinabababa mo ako sa barangay, pwede rin naman. Kung gusto mo papuntahin sa Office of the Governor, pwede nga tayo sa Palasyo, pwede tayo sa Senado. Wala namang problema sa akin, kahit saan mo gusto, okay lang naman ako sa akin, basta't magkaroon tayo ng linaw at hindi tayo nagdedebate. Importante mo alang-alang sa kapwa mo mga katutubo, pupuntahan kita, magpapakita ka. Kinabukasan, pinuntahan ng bitag si Ruvelane at pinagbigyan ng kanyang hiling na gawin ng interview sa kanyang opisina sa Mabalacat, Pampanga.
Dumalo sa pagpupulong ang mga opisyales ng NCIP at DILG Region 3. Kasama rin ng bitag ang BMUI at non-government organization na IBMI. This is your time na sagutin, ipaliwanag, kami magtatanong, hindi ito debate. Okay? Our job is to seek the truth. Guided po kami ng mga lawyers po namin to make sure na balance yung aming reporting. Since nasabi po na isa po kayo doon sa mga subject na inireklamo ng mga lumapit sa atin na IPs, we're here para po masagot ninyo yung mga questions na kailangan din masagot para sa mga IPs. May mga gusto lang din po kaming i-clarify po sa inyo based din po sa mga inilapit po nila sa amin just to make sure na transparent po lahat. Totoo bang akusasyon sa iyo na ikaw ba'y pumupunta ng Korea, nagta-travel ka dahil pag-interest ng mga Koreanong investor? Totoo ba yan? Nag-travel po ako sa Korea pero hindi dahil connection sa mga investors. Yung sinasabi po namin na church, before pa dumami ang Koreano natin dito, sir, meron po kaming missionary na 26 years na po. Kasama po namin na nakapagtayo na ng ilang simbahan, hindi lang po dito sa area ng ancestral domain. Iba't iba, may sa Aurora kami, nagmi-mission po kami kasi yung kapatid ko po pastor. Dahil marami na tayo dito sa Pilipinas, marami na tayong Koreano, natural, meron kaming 10,600 at 300 hectares. Kung meron man mag-invest, hindi pa ba natin i-welcome, sir? Pagdating naman sa pag-welcome ng investors, hindi po kami pwedeng makipag-ugnay directly sa investors lang. Idadaan pa rin po dito kasi nga may joint management. Katulad po yung sinasabi nilang binenta po namin na 200 hectares, wala pong katotohanan na nagbenta kami ng 200. Sa halip po, yung 200 na yon nilatag dito para makapasok sana mag-invest sa lupa namin. Siyempre sir, gusto rin namin umangat ang katutubo, napakalawak ng lupa namin, natural, ipapa-invest natin yan. Wala po tayong gustong agrabeduhin na katutubo na hindi makinabang. Ito pong joint management agreement ng CDC, hindi po ba nag-violate siya sa Section 16 ng RA 8371? In violation na po yan, Republic Act po ito. This is in violation. Dumating actually ito kay Senator Robin. Kaso ang laban ng CDC, kung ipakancel na itong joint, ipetition na lang namin yung continue. Ang titingin po dapat dyan, legal po ng central. Kasi po that is an NGA to NGA. So dapat po na-review po mabuti yan. Kasi kung doon pa lang po sa review ay nakita po that there is a disconnect in the IPRA law and in dito po sa NCIP admin order, hindi po yan tatawid sa pirmahan. Yun ang nakikita naming gray areas, how, they can be exploited. Merong divide and rule dyan. Hinahati talaga kayo kasi kaya nga kung minsan nakikita ko, ang dami na naka-escort yan, gaganda ng bahay pa sa IPO eh. Yan ang tanongin natin sa CDC, sir. Ba't pinayagan niya may JMA? Role niya dito, nakalagay po dito sa JMA, sila ang mga ngasiwa. Who is your boss? The NCIP or DILG? Who are you accountable to? Kasi mukhang lalabas na naman dito yung devolution. Sino nagbibigay siya ng travel order? Ang mayor po, pipirma niya, ipapasahin yun kasi maglilip po ako. May karapatan po maglip ang isang government employee. Sandali muna. In pursuit of life, liberty, and happiness, you're entitled to it. But now you're a government official. You're now a public servant. Opo. Public office is public trust. When anyone work in a public office, you become public servant. Pag ikaw ay isang nagtatrabaho sa gobyerno, hindi ka ligtas sa mapanuring mata ng publiko. Opo. Okay, ngayon. Kaya ikaw isinusumbong ng mga katutubo mo na hindi siguro naintindihan totoo kasi may karapatan silang suriin ka sa kanilang mapanuring mata. Kasi sinasabi nila, you're also, maybe you're accepting donations. Nakakuha ba kayo ng donations doon? Ay, hindi kami dyan. So, what is that travel for? Sino ba ang interesado pagdating sa development ng Clark? A lot of them are Korean investors converting it. Clark, sir, buong Pilipinas, Korean na yung investors. So, kailangan i-welcome din natin yung mga yan. But you're not with the CDC. With your NCIP, now you're talking like you're a locator now.
Ilang beses ka nagtatravel papuntang South Korea? Isang beses lang ako nag-travel, yung ano lang, sir. Kailan ang pinakahuli? Nung 2023, 2022. Wala namang masama roon. Wala na talaga And nobody can question you that. But then again, but you're a public official. Kaya, ang point ng mga tao, kung pumupunta ka ng South Korea, naglo-locate ka ng mga investors, yun ang pananaw nila. By circumventing, Kung ganyan yung kaisipan nila, wala tayong magagawa. Just listen. Because kung ikaw pinakikinggan ngayon sa publiko ng ganyan, you're justifying something na hindi mo natutugunan yung sagot na kinakailangan. Tutugunan, sir. Tingnan mo ang isip ng tao. Ang mali mo, pumasok ka sa gobyerno. Huwag kang pumasok sa gobyerno. Kasi kung ikay ordinary ita lang, walang makikialam sa'yo eh. Kasi in the government comes influence and power. Resign sa IPMR. Then live a normal life. And nobody can accuse you because you're not a public official. Hindi mo ba alam yung pagiging IPMR mo, napakalaking katungkulan niya? Anong katungkulan mo dyan? NCIP, LGU, Korea, CDC. Makukulayan ka. Kaya kung ako sa'yo, para wag ka makulayan, mag-resign ka. Sa kalagitnaan ng diskusyon, biglang umatungal ang nanay ng inireklamong IPMR na si Ruvelane na isa pala sa mga nakikinig sa aming interview. Hindi pantay yung trato nyo, sir. Hindi kami nagbenta, tinake-over namin ang Kuryente CC. Imbestigahan mo yung CDC. Sandali. Nay, kung kayo nasasaktan, problema nyo doon sa katutubo ninyo eh. Ako yung nai-interview, ma. Huwag ka muna. Sabi niya, shut up ka. Sabi ng anak mo. Tutal, pumasok ka na, binigyan mo ako ng pagkakataon pang magsalita. Inaakusahan si Robilin, alaga, mga Koreano. Nagdo-donate din daw itong mga South Korean sa simbahan. Okay, nga ngayon, sana lang po, wala pong direct na pumapasok sa personal coffers nyo. Because that is a clear sign of conflict of interest and corruption as well. Hanggat hindi nila napapatunayan na may ganyan akong bentahan, siyempre tatayo ko as Robilin, leader. hindi ako pumunta rito para magdebate sa'yo. I asked you a question, you answer me, okay? I'm not here to discuss, I'm not here to engage debate with you, I'm not here to have an argument, I'm here to investigate. You answer the question, and when you answer the question, answer well by yes or no, or explain. But you do not defend, you don't engage debate with me, do not do it. Just like what your mom is doing. So like the next time, because you're a public official, I rebuke you publicly. Yung IPMR po, nasa batas po na you are the representative of the underrepresented sector, marginalized sector. That's why siguro po, may nakikita po yung mga ibang katutubo po na possible conflict of interest nga. Dahil nga po ang investors is Korean dito. And then, punta po kayo sa Korea and sabi nga pa rin na there are donations coming from churches yung pinapagawa po. Churches. Ang pa po, another layer po, possible. Actually, that can be a possible conflict of interest. Kung kayo po ay member ng church or active member or leader of the church and meron pong pumapasok na donation. Bawasan po natin yung mga actions that would create doubt sa public sa inyo pong integrity. Ang sitwasyon kasi ng buhay ng Aita, grabing mahirap. Tapos may nakikitang nag-flight ng abroad. Siyempre, ang sabi nila, bakit sobrang ang yaman, halos kami, wala kaming masyadong makain, sila abroad pa. So, yun yung sinasabi ni Sir Tulfo na sensitive tayo. Kasi nasa gobyerno kayo, ipakita natin sa tao na magkasama tayo, maghirap tayong lahat. Ito ang kaya nating kainin para maintindihan nilang kasama pa rin namin. Ipakita mo na sa camera, sa kasama nating katutubo, kung nagka-problema, kita niyong sobra, pagpasensya niyo, pero ang puso ko sa inyo pa rin. Talaga naman. Magkaroon sana. Ito ngayong pagkakataon mong sumagot ng tama kasi may video. Kaya nga ini-explain namin siya na makiusap ka ng maganda sa tao. Kung magpakumbaba ka, that's because you are a leader. Nung sandaling ding yun, inihirap ng bitag kay Ruvelane ang mga nagrereklamong katutubong Aita. Hindi sila nagpapigil na maglabas ng hinaing at sama ng loob laban sa kanilang IPMR. Tinatanggal kami ng karapatan. Bakit?
wala daw kaming lupa. Paano nangyayari yung para-paras lang kami ng tribo taga rito? Tapos sabihin nila, wala kaming karapatan. Ay, hindi po. Yan po kasi, sir, ang sinasabi nilang lolo, ginagamit din ang apelido namin upang isa silang kinikilala. Wala akong magagawa kung hindi mo ako kikilalanin na apo. Hindi ka namin tinatanggalan ng karapatan, Ingkong. 2 beses ko itong nasaksiyan. Nagkaroon tayo ng IPMR election. Nagkagulo tayo ngayon. So hindi natuloy ang election. Pero bakit may Natuloy po, proclamation? nagpilahan po tayo. Dara, may report po ang NCIP dyan. Walang election na nangyari. May yan, may naganap po yan. Ang inaano lang po namin, lahat po ng mga papel namin, kung pupunta po kami sa kanila, binabasura po. Pinapasa namin sa NCIP, nakakarating sa'yo, pero yung endorsement walang letter tugon, ni wala. Mamon. Pinabaliwala. Kasi sir, ginawa niyang, ang tawag doon, scratch. Hindi namin re-recognize yung certification kasi kasi ako nabastusan noon eh. Ito. Ginawa mo scratch yung pattern. Nagkahiwalay tayo ng walang kaayusan. So kaya kami kakapa-kapa ngayon kung saan kami kakahit. Pud na sir, yung gulong namin sa kakapunta doon, walang nangyari sa amin magpasa hanggang ngayon. Ilang taon na po, wala pong tugon sa amin. Kumpleto po yung pinapasa namin na requirements, pero wala pong tugon. Saka sir, meron pa po, yung pong kay Pastor, yung bahay ni Pastor, tapos yung pong dito. Anong problema roon? Yun sir, hindi pa rin po na-claim sa amin yun. Kuya. So, parang yung lupa ng parang napunta rin kay Pastor Roldan. Roldan, Sinasabi talaga- ano yung Roldan? Serrano? Opo, sir. Kapatid ko po, Sir Andrew. Totoo lang po, gusto lang namin po talaga abulin yung karapatan po namin. Yun lang po talaga, wala na pong iba. So, ganito na. Sandali. Nandito kami para pakinggan. Kinuha namin ang side ninyo kasi nag-aakusa kayo eh. O ngayon, nakikita namin, pwede palang solusyonan. Kaysa naman puro tayong awa, puro problema, walang solusyon. Hindi naman trabaho makinig ng problema. Kung walang solusyon, ba't kami nandito? Salamat sir, nasolusyonan po. Tapusin na natin yung kung ano man yung mapait na karanasan mo. Bagong yugto na tayo, lagpas na tayo, nandito ngayon yung director. Alright, Sana po sir, Oo, sisinte. Testigo kami. Opo, Sinabi niya, ayan na sir. Hindi naman siguro magsisinungaling ang camera namin. Opo, sir. Okay, huwag ka na mag-alala. So, tapusin na natin to. Nandito lang naman kami, makakaabot naman sa amin kung nagpabaya siya, okay? Pag hindi niya ginawa ang trabaho niya, sumbong mo sa akin. Okay? Yan po, malinaw po. Malinaw na. Sani puwersang tutugunan ng NCIP Region 3 at ng IPMR na si Ruvelain ang bawat reklamo at hinaing ng mga katutubong AITA. Bukod dito, nais din ng mga katutubo na masilip sana muli ang Joint Management Agreement na nagbibigay ng labis na kapangyarihan at kontrol sa Clark Development Corporation sa kanilang ancestral domain. Ayon kay Ruvelain, idinulog na nila ang problemang ito kay Senator Robin Padilla, ang chairperson ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs noong taong 2023. Subalit, makalipas ang 2 taon, hindi pa rin daw ito nare-resolba ng Senado. Sinubukan ng bitag makipag-ugnayan sa opisina ni Senator Padilla tungkol dito. Pero magpahanggang ngayon, wala pa rin silang sagot sa aming grupo. Ganun pa man, patuloy na tututukan ng bitag at IBMI NGO ang isyong ito. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming. A very special thanks to the community service partners of BITAG. KFC, it's finger licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solutions. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe.
PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Do you have a gambling problem? To know more about PADCAR Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.padcar.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Bitag Multimedia Network in collaboration with Ipabitag Mo Incorporated presents Help Desk. Magandang umaga mga boss, nagsisimula na tayo dito sa pinalakas at pinalawak na bagong Ipabitag Mo Helpdesk. Ngayon naman ay bukas ang Ipabitag Mo Helpdesk sa mga nais na gusto lumapit mula Lunes hanggang Biyernes po. And para po sa ating pila din, nagtatanggap po kami mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lamang po ng hapon. Pero syempre, nagbibigay daan din kami sa mga nanggagaling sa malalayong lugar, senior citizen, PWD at may mga kasamang bata. So itong mga to ay binibigyan po namin ng priority sa pila. So syempre, magpasensyahan na lang po kapag once na makita po kayo na isisingit po namin sa kadahilanan na sila po ay part dun sa priority list natin. Pero paalala lang po na ngayong holiday season ay pansamantala po sarado ang Ipabitag Mo Helpdesk. Maaari nyo pong bisitahin ang aming mga Facebook pages at TikTok pages sa schedule na pwedeng ilagay natin once na pagbukas po muli nitong Ipabitag Mo Helpdesk. Ngayon naman kami matatagpuan dito sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. Sa may tapat lang po niya ng isa pong kilalang gas station. And syempre, with that said, diretso na po tayo sa ating reklamo, sumbong at hiniing pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigan at inaaksyon na dito sa Ipabitag Mo Helpdesk. Ako si Carl Next Generation Bidag at ito ang Ipabitag Mo Helpdesk. Ang mga sumbong ngayong araw sa Helpdesk Ipabitag Mo. Taiwanese na amo, abusado raw, natapos na ang trabaho pero mga empleyadong installer wala pa ring sahod. Biniling lupa sa Caloocan, hindi raw napatayuan ng bahay. HOA President, dalawa raw silang pinagbentahan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Helpdesk Ipabitag Mo. So sa una nating sumbong ngayong araw, may pag-uusapan tayo ng isang Taiwanese na amo, abusado raw. Natapos na ang trabaho pero mga empleyadong installer wala pa rin natatanggap ng mga sahod. Isang grupo ng mga installer at wood production sa isang furniture company nanghihingi ng tulong matapos hindi pa din daw sila pagbigyan ng kanilang kumpanya ng tinatawag na sahod. So hanggang ngayon, delayed pa rin. Pati na rin ang kanilang mga benepisyo ay hindi hinuhulugan. Detalye yung sumbong, panoorin. Talaga na pong naghihirap na po ang aking mga kasamahan. Kami po lahat, talaga naman nagsasakripisyo na po lahat. Kami po ay nagtatrabaho sa YYD system po sa Carmona, Cavite at dumulog po dito para po naman na kami po ay matulungan sapagkat po kami ay hindi sinasahuran ng talagang tama para sa amin po. Lagi po sinasabi nila walang pera po, laging walang pera po. At minsan po may time na kinakausap namin sila para hingi ng kanilang sagot. Lagi po silang walang pera, yun po ang lagi sinasabi po sa amin. Kami po kay Mr. Chen ay
Nagmamakaawa na po, hulugan nyo na po ang aming benepisyo. At sana po ay maayos na po ang problemang ito. Sapagkat wala na po kaming mautangan kasi wala na po kaming maibigay na petsa kung kailan kami makakabayad. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Ipabitag Mo Helpdesk. Makausap natin via phone call itong mismo nagrereklamo na si Manolito Bergonya. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang araw po, sir. Alright. Sir, pakikwento po sa akin ano po nagiging problema at bakit po delayed ang ating sahod at iba pang mga claims ninyo na hindi pa rin nakakuha. Opo. Ganito po yun. Ito po ay matagal na po naming problema sa aming kumpanya. Ang laging delayed na sahod, unang-una po delayed na sahod, tapos po yung hindi po paghuhulog ng aming mga benepisyo gaya ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So yun yung matagal na po namin problema na lagi po namin na-address sa management kung ano po yung dahilan. Sige po, sir. Pag-delay po nila ng sahod. Okay. Sige, sir. Manolito, ganito no. I'll ask questions and then we'll go ahead dun sa mga answers. Okay. So natanong ko naman yung inyong part kung bakit naman delayed ng sahod. Sabi ninyo, nabanggit nyo muna yung issues ng delayed na sahod, no benefits. Diretso na po ako nung pong sinabi ng mismong kumpanya. Opo. Ang sinabi po ng kumpanya ay wala daw pong pera. At dahilan ay delayed po yung collection sa client. Delayed collection sa client pero tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ninyo kahit hindi kayo binabayaran. Opo. Okay. Tuloy din po yung pasok. Okay. Anong klaseng kumpanya ba kayo, sir? Woodwork po. Woodwork. Is there anything else? Woodwork lang, sir? Opo, ano lang po, yung ang klase ng trabaho namin ay woodwork lamination na may mga kliyente sa mga painting. Ang ginagawa po namin ay hanging cabinet, door jamb, tsaka po mga closet. Yun po, yung mga kinakabit po sa mga condo unit, sa mga... So para mga furniture or furnishings din? Furniture company po. Okay, sige. So, doon naman sa parte na kung saan ay kinakausap ninyo yung mismong kumpanya, wala pa rin ginagawa hanggang ngayon. Tama po ba? Opo. Ang sabi nila, ginagawa naman daw nila ng paraan para masolusyonan ng problema. Pero ang tagal na po naming nilalapit sa kanila yon, ganun pa rin. Nagkakaroon po ng nakakapagpasahod naman po sila. Kaya lang po, ang nagiging sistema ay kalakalahati. Minsan nga po, sumahod lang po kami ng 20%, 30%. Sa isang buwan ba, sir, yung pinag-uusapan natin dito na kung saan, for example, magbabayad sila ng kalahating buwan dapat or 2 weeks and then magbabayad lang sila na mahigit 30%, 20% lang? Opo. So, pagdating sa kabuuan ng isang buong buwan, sir, mga ilang percent po ang estimate ninyo na nakukuha ninyo sa isang buwan? Sa isang buwan, hati-hati po ang ginagawa nila, 50-50 po ang ginagawa nilang pasahod sa amin. Hindi, sir. Yung tinatanong ko sa isang buwan, for example, kung may expected kayo na rate ninyo, sabihin natin 18,000 ang rate ninyo, sa isang buwan ba, kabuuan hanggang katapusan ay 18,000 ba yung matatanggap mo? Ay, hindi po. Hindi din nasusunod yung tinatawag natin na pagbayad ng buong sahod sa inyo? Opo. Ngayon, matanong ko lang, doon din sa kumpanya, ano bang pangalan ng kumpanya ninyo? YYD. System Interiors Incorporation at saka po Budchen International. Okay. System Interiors Incorporated. Tama? Opo, YYD System Interiors Incorporation. Tapos po, Budchen International. Okay. Ngayon, sir, ay nabanggit mo kanina na delayed. Gaano nakatagal ka-delayed itong sinatawag mong mga sahod at other claims? Matagal na po May isang buwan na po. Bali, ang dapat sasahurin na po namin kinabukasan. Ngayong November 5 po, dapat po 200% na po ang sasahurin namin kinabukasan. Kahapon po, umakyat po kami uli sa management. Tinanong namin,
yung HR, wala pa daw po silang so far na masasagot kung mapapasahod kami tomorrow, November 5. Kasi ang araw po ng sahod namin ay November 5 at November 20. Okay. 5:20 po ang Sige, sir. araw namin. Sige po. So, 1 month delayed ng inyong sahod and then ay tuwing kailan po ang bigayan? Tuwing November 5 at 5:20 po. So, 5 and 20 and then irregular siya. So, ang para sa inyo, wala na nga kayong benefits, irregular pa ang bigay. So, hindi ninyo din malaman kung paano nyo gagastusin ng pera ninyo. Kasi minsan, iisipin ninyo na kailangan nyo magbayad ng ganito, pero maliit lang ang darating. Ganun ba? Opo. Gano'n nakatagal ang ganitong klaseng estilo ng mismong kumpanya? Nagsimula po ito last, 2020. May mga times po na delayed man sila, isang araw lang, pero ngayon po, sobrang sobrang... Kailan nagsimula, sir, sa tingin mo? Kailan ba nagsimula yung as in grabe na tinatawag natin na estilo na hindi nyo nagugustuhan dyan? Nito lang po yung pagpasok to ng 2025. Pagsimula ng 2025, tama ba? Pero yung mga previous year po, meron po nangyayari na pagka-delay, pero hindi naman po ganun kalala. Okay. Isang araw, So nagsimula ng dalawang 2025, ngayon pagka kinukonsulta nyo sila, ano bang binabanggit ng mismong kumpanya? Ayun nga po, pagka nagtatanong kami, bakit hindi ko may makakasahod sa araw na sahod namin, ay delayed daw yung collection. Kaya nga minsan nagtatanong... So pare-parehas, sir, na rason at wala kayong makuha kahit anong sagot. Tama po ba? Opo. Okay. Sige, sir. With that said, stay muna kayo sa line. May mga kukonsulta lang kami ng mga resource person para masagot ang inyong problema. Okay, sir? Sige po. Okay po. So ngayon, makakausap natin on the other line itong Provincial Director ng Dole Cavite na si Marivic Martinez. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Okay. Opo. Ma'am Marivic, ako po si Carl Tulfo. Nakalive po tayo ngayon sa Ipabitag Mo Help Desk. Ma'am Marivic, may mga concern ng ating mga kababayan dito ng mga trabahador sa isang kumpanya na pangalan ay YYD System Interiors Incorporated. Ngayon, nagkakaroon po ng problema, ma'am, na parang irregular ata yung mga sahod ng cut-offs ng 1 to 15 and 16 to 30. Mukhang nagkakaroon nata ng parang irregular, hindi siya steady rate. Ano po ba, ma'am, ang masasabi ng Dole muna for that issue? For that issue po, ay kailangan po namin ipatawag yung atin pong binanggit na pangalan ng kumpanya na kung saan ay haharap po sila sa amin para makita ang records na kung saan ay ilan talaga ang mga services rendered o pinasok ng ating mga workers at doon po malalaman na dapat ay timely or nandun lang po tayo sa 5 to 10 days na lead time na masweldo ng mga ating manggagawa yung kanilang pinagtrabahuhan. Yes. So, hihilingin po namin na makuha ang buong detalye ng pangalan ng kumpanya at ang address nito at sila po ay kami po ay magkakandak ng hearing at sila po ay tutungo sa aming opisina para po makita ang records. Okay. So, ang sinasabi ninyo, ma'am, na dapat kung ano man ang trinabaho nilang araw, yun dapat ang makukuha nilang bayad. Tama po ba? So, kung 2 weeks ang kanilang trabaho, then 2 weeks ang kanilang bayad dapat na makuha. Tama po ba? Dapat po. Opo. Okay. Ganun nga po. Okay. Ngayon naman, ma'am, with the issue, alam ko naman na hindi naman necessarily problema ng Dole ito. But there are no benefits din dito sa mga empleyado natin na kung saan ay nagtatanong sila dun sa mismong kumpanya, hindi naman makakuha ng tamang sagot. Ano po masasabi natin, Dole, dito? Yan naman po ay aming endorso dun po sa naayong ahensya tulad ng SSS, Bitag at Pag-ibig para din po ay ma-actionan ng nasabing ahensya. Okay. Ngayon, ma'am, possible ba din magkaroon ng tinatawag natin na inspection dito sa sinasabi natin na kumpanya to check the other status of other workers there? Kasi baka, ma'am, na hindi naman po sumusunod sa ating labor code itong tinatawag natin na kumpanya. Opo, maaari din po dahil kapag hindi po sila tumugon sa aming patawag o sa sumbina namin gagawin sa kanila,
ay immediate inspection na po ang gaganapin namin. Pero kung sila naman po ay tutugon, ay doon pa lang po ay malalaman na natin kung kailan ang dapat na bayaran doon sa mga naantalang sweldo ng mga manggagawa. Okay. So, ma'am, if they don't comply, that's gonna cause immediate suspension. Tama po ba? Yes po, pero we need to get all the details ng pong kanilang mga records at mabigyan po ng compliance order at doon po ay may babase kung ano po yung mga tamang benepisyo na para sa ating manggagawa. So ang immediate po ay patawag po muna sila for a SENA hearing or conference. Okay. Alright. Sige po, ma'am. With that said po, na kami magpapasalamat and we expect the immediate assistance ng ating DOLE po dito. Okay po, ma'am Marivic. Kung maibibigay niyo po ang detalye ng kanilang kumpanya ay agaran ko pong maisiset ito kung hindi man po. Yes, ma'am. Wala nang problema. We'll have the staff coordinate sa inyong tanggapan po, ma'am. Yes po. Sige po. Alright. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Salamat po. Okay. Ngayon naman makakausap din natin itong Bureau of Immigration just to inquire lang muna siguro regarding dito sa Taiwanese. Sige, bago dyan, kausapin muna natin pala itong mismong BPLO kasi they've been waiting on the line also as well. Na para lang alamin kung meron bang mismong business permit itong YYD. So makausap natin sa kabilang linya itong si Salvador Purificacion na Administrative Aid ng BPLO Cavite. Magandang umaga po sa inyo. Yeah, magandang umaga po. Magandang umaga po. Yeah. Sir Salvador, ako po si Carl Tulfo. Naka-live po tayo ngayon sa Ipabitag Mo Helpdesk. Sir Salvador, ano pong meron tayo sa BPLO Cavite regarding YYD System Interiors Incorporated? Yes, sir, meron naman po siyang updated mayor's permit valid until December 31, 2025 on a temporary basis po. Temporary basis. Can you explain further, sir? Ano bang ibig sabihin ng temporary basis? Meron po kasi siyang kailangan i-comply sa aming sa sentro regarding sa environment. Okay. So, sir, nakalipas na din ilang buwan at halos lampas kalahati na ng 2025. Hindi pa rin po ba nakakomply yung tinatawag natin na requirements? So far, valid until December 31 naman po. Dahil medyo siguro po matagal pa bago ma-process yung mga clearances, kaya naka-temporary sila. Okay. Sir, may concern lang kami. I do understand it's a labor concern, but syempre marami-rami din yung mga tao. So, is it possible, sir, na makapagpatawag din kayo ng possible meeting or hearing regarding this issue with the workers alongside with the DOLE? Sorry, sir? Possible ba, sir, makapagpatawag ng tinatawag natin na meeting or hearing or for them to explain their side regarding this matter along with DOLE? Sa BPLO po? Yes, sir. I'm just asking if it's possible alongside with DOLE. Yes, sir. We can join. Yes. Kasi, sir, ang pakiusap ko sana, mukhang nagkakaproblema ata yung mga tao regarding this so-called business. So, maybe mag-conduct ng inspection din at ang ating BPLO if there's any problems also as well. Pero if that's not possible, then wala naman problema, sir. If I understand, if you're saying that's more of a labor concern, I'm just asking on the part regarding dun sa permit. So there's nothing else na magagawa ng BPLO aside doon sa pag-check lang ng permit. Tama po ba? Yes, sir. Okay. Sige, sir. With that said, maraming salamat po sa inyo. Thank you, sir. Kausapin natin ngayon si Attorney Batas Mauricio, ang ating Bitag resident lawyer regarding this. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa sambayan ng Pilipino. Yes, sir. Yes. Attorney, matanong ko lang kasi syempre yung it may seem typical pero itong mga tao lumalapit sa atin dahil sa delayed na sahod, no benefits daw dahil daw sa typical na mga sagot ng kumpanya, wala daw pera, delayed collection at kung ano-ano pa. Pero tuloy-tuloy pa rin ang trabaho nila, attorney, at mukhang may other issue sila. Yung main issue I think is more on parang irregular yung bayad. Parang for example, may maliit na porsyento babayaran muna sa first 2 weeks and then yung the rest babayaran by the end of the month. Mukhang nagkakaproblema. Minsan kulang pa. So ano sa tingin niyo dyan, Attorney Batas, and wala pang benefits daw? Pangunahin po dyan, sinasabi po ng
ating Labor Code of the Philippines, Presidential Decree 442 as amended. Nang pagbabayad po dyan, dapat po may regular na itinatakdang kapanahunan at pinagkasunduan ng kumpanya at saka po ng manggagawa. Ang pinagkakasunduan po ngayon dyan, iniakma nila sa polisiya ng gobyerno, a quincenas at a 30, yung napagtrabahuhan ng mula a 1 ng buwan hanggang a 15, binabayaran sa the 15th of the month. At yung 16th, pinagtrabahuhan on the 16th day up to the 30th day sa a 30 ng bawat buwan. Pero ang pagbibigay po ng sahod dyan, para po doon sa kabuuan ng napagtrabahuhan ng mga oras, which is normally, Carl Tulfo, 8 hours a day. So, kailangan pong makumpleto ang bayad nila every 15th and every 30 at hindi po pwedeng tingi-tingihin yan kasi magkakaroon na po ng paglabag yung kumpanya, Carl Tulfo. Ibig sabihin, pag hindi niya nabayaran yan at hindi na kumpleto yung bayad ng every 15th, quincenas o di kaya 30, magkakaroon na po ng pananagutang kriminal. Hindi lamang po administratibo yung kumpanya at yung mga may-ari niyan dahil hindi po sila nakakabayad ng sahod na itinatakda ng regional wage boards natin, Carl Tulfo. Okay. So, attorney, ang inyong sinasabi, merong kasong kriminal yan kapag dating sa ganyan dahil yan ay isang mandato sa kanila bilang isang mga businessmen na dapat gampanan ng responsibilidad na alagaan ng kanilang mga tao. Tama po ba? Tama po kayo, Carl Tulfo, at hindi pwedeng kulang pera kumpanya. Hindi po pwede na hindi pa nakakakolekta mula doon sa binentahan siguro or doon sa kanilang kliyente. Basta pinagtrabaho, regardless kung kumita o hindi yung employer, kailangan po niyang magbayad. Carl Tulfo. Pag hindi nakabayad, may problema siya. Kasong kriminal, kasong sibil, kasong administratibo ang kakaharapin yan. Employer na yan. Carl Tulfo. Alright. See, attorney, with that said, kami magpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Alright. Ngayon naman kausapin natin si Ma'am Dana Sandoval, itong spokesperson ng Bureau of Immigration. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Dana. Magandang araw po sa inyo. Okay. Ma'am Dana, may gusto lang kami na-inquire regarding po dito sa bossing nitong mga trabahador natin na hindi po sinasahuran daw na maayos dahil itong kumpanya daw ay wala daw collections. Ang pangalan po nitong mismong owner ay Wen Ju Chen. Meron po ba tayong record regarding this person na siya po ay legal alien po dito sa ating bansa? So far po, dun sa pangalan na ibinigay ng inyo pong staff, doon tiningnan po natin sa ating talaan. Mukhang valid naman po ang kanyang stay dito. Meron po siyang hawak na visa, nakarampatang visa po, upang manatili ng matagal dito sa Pilipinas. Okay. Sige po, ma'am. So with that said po, we're just inquiring in that aspect. Well, mukha naman na legal alien to. Pero ano pong masasabi ninyo, ma'am? Kasi may problema din po dito na kung saan I think he has some obligations in regards dito sa kanyang mga empleyado na hindi po niya ginagampanan. Siyempre, kapag mag-i-stay ka sa bansa natin, dapat you should also comply with the laws. Number 1 yan. So, sa akin, ma'am, pinatatrabahuan niya yung mga tao tapos hindi naman binabayaran na maayos. Instead of just letting them continue to work, why not bawasan na lang yung mga tinatawag na tao and let them look for some other job instead of keeping them there. Tapos mas parang napaparusahan sila kapag ganun. So, Ma'am Dan, ano po magagawa ng ating Bureau of Immigration regarding this? Kasi alam sa ating pag-uusap noon, anyone that's not from this country na legal alien naman or whatsoever has to comply with our laws dito sa ating bansa. Ano po masasabi ninyo, ma'am? Tama po yan. Itong mga foreign national na ito, kapag nandito po sa Pilipinas, have to comply with immigration laws. Hindi po maaari na dahil naka-long-term visa sila dito, ay automatic na po yung kanilang na wala na po silang responsibilidad dito po sa Pilipinas. Just because they are on a long-term visa here, ay hindi po free pass upang sila po ay gumawa ng kung ano-ano dito sa Pilipinas. Ngayon po, itong taong ito, kung siya po
po ay nakikitaan ng mga empleyado nila na may ginagawang kalokohan, meron pong mga illegal na aktibidades, then siya po ay dapat filean nila ng kaso doon po sa doon sa immigration kung may makita po sila na meron pong mga ginagawa itong taong ito that might be considered as undesirable itong taong ito, ay they can file a case against him. Kasi yun nga po, hindi porket naka long term visa siya dito ay free pass na po yan para gumawa siya ng kung ano-ano. Okay. Alright. So ma'am, with that said, kami magpapasalamat po sa inyo, Ma'am Dana, for your statement. At least may alam na din kayo regarding this person. And if you hear anything regarding sa tao na ito na may issue ulit, ay alam nyo naman na po siguro kung anong gagawin. Maybe patawag or summon or kausapin regarding the said issues na meron po. Kasi ayan po ay labag din po sa ating batas kung sakaling meron po siyang any other issues na lumalabag po. So with that said, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Dana. Of course, maraming salamat po at magandang hapon. Alright. So, balikan lang natin ito si Manolito Bergonia. Sir Manolito, andiyan pa kayo? Sir Manolito, andiyan pa kayo? Hello po. Okay. Sir Manolito, ganito maganda na nakausap naman namin lahat. At least alam ninyo kung anong karapatan ninyo. And also as well, maganda yung sinasabi ng ating Dole kanina na magkakaroon ng pagpapatawag. And then kung sakaling hindi magkaroon ng pagpapatawag, hindi nila siputin ng Dole, pwede din mag-conduct sila ng inspection in regarding dyan sa concern din yung issue. Okay po ba, sir? Opo. Okay. So, Sir Manolito, balitaan mo na lang din kami in regards to this. Tuluyan kami tututok hanggang sa masolbahan po yung issue ninyo. Okay po? Okay po, opo. Maraming salamat po. At Okay. Patuloy po kami magre-report sa inyo sa kaganapan po. Kung malaman nyo po, kung bukas po ay makakasahod kami o hindi, i-report po namin ulit. Alright. Okay. So, sige sir, with that said, standby lang din kayo sa ibibigay na schedule ng Dole para sa inyong harapan. Maraming salamat po sa inyo, sir. Okay po. Okay. So ngayon, meron din tayong statement sa mismong kumpanya. Gusto man natin kausapin, tumanggi na sila. Nakausap ng bitag staff ang HR ng kumpanya. Ayon sa kanya, this issue will be resolved privately. And then binaba na daw yung tinatawag natin na telepono. At hindi na natuloy ang conversation. Well, ganito na ang masasabi ko sa mismong kumpanya. YYD System Interior Incorporated. May mga tao kayo pinagtatrabaho ninyo doon sa mismong kumpanya. Dire-diretso pa rin sila nagtatrabaho and they can't really get their expected pay. Ang kagaya ng sabi ng Dole kanina, kung anong pinagtrabahuan nila, yun ang dapat ibayad sa kanila. Hindi yung utay-utayin mo yung tao. Once again, may mga pamilya yan, may mga tinutustusan yan, may mga binabayaran yan, at marami pang iba. Kung hindi nyo kaya sustentuhan yung mga tao na nandyan sa inyo, then kindly just let them look for another job or kung ano man, then bawasan yung tinatawag natin na workforce. I think that would be better for the survival ng mismong kumpanya. Tulungan na lang itong mga tao na makahanap ng ibang trabaho. Kaysa naman patutuloyin yung trabaho, pahihirapan pa rin sila magtrabaho, and then hanggang ngayon wala pa rin sila makakuha. So yan ang aking mensahe dito sa YYD System Interiors Incorporated. And with that said, dito na po tayo nagtatapos sa sumbong na ito sa Ipabitag Mo Help Desk. Susunod, biniling lupa sa Caloocan, hindi raw napatayuan ng bahay, HOA President, dalawa raw silang pinagbentahan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Helpdesk Ipabitag Mo. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming. A very special thanks to the community service partners of Bitag. KFC, it's finger-licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solutions. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa Bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe.
Sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Do you have a gambling problem? To know more about PADCAR Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.padcar.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagbabalik ulit ang Ipabitag Mo Helpdesk. Ngayon naman may pag-uusapan tayo na kung saan may biniling lupa sa Caloocan, hindi raw napatayuan ng bahay. Yung HOA President, dalawa raw silang pinagbentahan. Si Jubilin na mula Caloocan City, dismayado. Ang lupa raw kasi na ibinenta sa kanya ng isang Homeowners Association President or HOA, bogus pala. Hindi lamang daw kasi siya ang nag-iisang pinagbentahan ng lupa, hindi tuloy magamit ni Juvie ang lupa at ang HOA President na nagbenta sa kanya, mukhang galit pa. Para sa detalyeng sumbong, panoorin. Nilagyan po nila ng trespassing, so hindi po kami makapagpatayo ng bahay po sa lupa na binenta niya. Lumapit po ako sa Ipabitag Mo Helpdesk dahil gusto ko pong ireklamo si Colonel Rinaldo Tablante na nagbenta po sa akin ng lupa na hindi naman po pala sa kanya yung lupa na yun. Binenta na rin po niya sa isang tao, pagkatapos po binenta rin po niya sa akin. Bali dalawa po kaming binentahan niya na hindi naman pala sa kanya yung lupa na yun. Maraming salamat po sir, sana matulungan mo po ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk ipabitag mo. Mga kasama natin ang live dito sa ating studio, itong mismo nagre-reklamong buyer na si Jubilin. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw din po, sir. Alright. Ma'am, diretso na po ako sa aking tatanungin regarding to sa inyong sumbong. Kayo daw po ay bumili ng isang lupa sa isang HOA President. Tama po ba? Opo, sir. So, paano po nagsimula ang transaction ninyo dito sa HOA President or nagpakilalang HOA President? Bali po, tinawagan po ako ng isang kaibigan ko na nagngangalang si Mildred. Dinala po niya ako sa isang bahay niya na kaibigan ni Mr. President Rinaldo Tablante na siya daw yung parang pinaka-secretary, si Rose Parion. Pinakita niya po sa akin yung mga title na ang gaganda po ng mga parang yung about sa lupa, sir, yung kwento niya sa lupa na maganda daw yon, wala daw problema. Si Opo, yung si Rose Parion po, Rosalinda Parion. Ito yung HOA President? Hindi po, parang secretary po ni President Rinaldo Tablante. Okay, and then? Nainganyo po ako, sir, sa paliwanag niya sa akin na wala daw problema yung lote na yon dahil inasikaso na daw po niya yung mga papeles para maging okay na yung asosasyon. At pag doon na daw po ako nakatira, magme-membership daw po ako ng 1,000. Okay, so maraming binebenta sa'yo itong secretary na kausap mo. Pero itong HOA President mismo nakausap mo? Yung oras na din po yun, sir, dahil nakita niya na interested ako,
tinawagan niya agad po si Rinaldo Tablante po, na pinakilala niya sa akin na colonel daw po siya. Hindi, okay. Sige ma'am. So, merong secretary, itong si Mildred, dinala ka dun sa secretary, tama po ba? Yes po, sir. Itong si secretary, idinala ka kanino? Kay Rosalinda Parion. Anong pangalan ng secretary? Yun po, Rosalinda Parion. Hindi, okay. Itong si Rosalinda Parion, yung secretary, sino po ang idinala niya? Bali ako po. Ang dinala Kanino? niya doon. Kay Rosalinda Parion po ako dinala. Sinong nagdala sa'yo kay Tinatanong ko, ma'am, sino ang nagdala sa'yo doon sa HOA President? Di ba mismo itong si Rosalyn? Hindi po. Si Mildred po, yung kaibigan So, si ko. Mildred din ang nagdala sa'yo? Opo. Doon kay mismong HOA? Opo, doon So, po. aside dito kay Secretary, idiniretso ka din kay President? Opo, diniretso agad ako. Tinawagan agad nila si President para kausapin ako. So, nangyari, sige, para lang klaro, no? Si Mildred, itong kaibigan mo, na hindi ko lang sure kung gaano mo nang katagal kakilala to, idinala ka dito sa isang secretary. Tama? Opo, sir. Okay. Pagkatapos nakausap ka, nainganyo ka na gusto mong bumili, pagkatapos mong parang gusto ng mag-reservation, tama ba? Opo, opo. Dinala ka dito kay HOA. Opo. Okay. Pagkatapos makausap mo kay HOA, nag-close na kayo? Nag-close po kami. Tinawagan niya po agad yung president po ng asosasyon. Sinong tumawag? Tinawagan po agad ni Rosalinda, yung secretary, si president agad. Sige po, ma'am. So, nung nag-usap kayo ni secretary, nagkaroon na ng pag-close with the HOA? Opo. Tama? Opo. So, parang dinala kayo, sige, ulitin ko, Mildred to secretary, secretary to HOA? Opo. Tama? And then, nung nangyari yung pag-uusap doon kay mismong HOA, doon na kayo nagkaroon ng closing or dito pa lang kay secretary? Nag-close na po kami nung tinawag na po yung presidente. Nung kausap ko na po mismo yung presidente, doon po kami so doon nag-close kay HOA? Opo. Okay. Ngayon na nag-close, ano ang nangyari? Ano bang pakilala sa iyo ng mismong HOA? Ang sabi po, okay naman daw yung yung lote. So sabi nila, mag-reserve na lang daw po ako para mapapasa akin yung lupa na yun. Okay. Matanong ko lang, no, medyo curious na ako sa part. Gaano mo kakilala tong Mildred na to? Bali, 2 years pa lang, sir. Paano kayo nagkakilala? Bali, nung naghahanap po kasi ako ng mabibentang lupa noon. So, siya din ang tumayong ahente? Opo, nag-agent po siya. Ngayon, si Mildred, bakit ka itinawag para dalhin doon sa secretary ni HOA? Dahil may nagsabi po sa kanya na taga doon din po sa lugar na yon, na ang pangalan niya daw po ay Lito, lalaki po yun, na may bakanting lote daw na binibenta. So, nag-ahente din siya? Opo. Nag-ahente siya, idinala ka kay secretary, from secretary, then nakausap mo si HOA, then doon nagkaroon ng closing ng transaction. Opo, sir. Ngayon, nagpakilala ba itong si HOA at si secretary bilang may-ari ng lupa na ito? Hindi po. Ano po ang pakilala nila? Bakit sila nagsasabi na ibibenta na yung lupa or nagde-decide sila? Anong meron sila para masabi yun? May pinakita po sila sa akin na title na nakalagay sa binder. Pinakita na hindi ko naman po gaanong nabasa kasi sa kagustuhan ko magkaroon ng lupa, sir. Hindi na ako naging interested po doon. Tapos po, sinabi rin niya sa akin na ang lupa na yon ay inaayos niya na at magiging okay na. Tapos pag doon na daw po ako nakatira, magkakaroon na siya ng title. So anong pakilala niya? Bilang bang HOA President, nagpapakilala siyang HOA President, may karapatan na siya magbenta doon ng lupa? Yun po ang sabi niya. Kasi may rights daw po si President Rinaldo. Sino ba nagmamayari ng lupa na yun, if I may ask? Nung nalaman... Mismong HOA President pa? Or siya lang ay may karapatan daw na magbenta ng... May karapatan daw, sir. Wala naman sinabing kasi... Ano pong pinangahawakan niya na para maging representante siya ng may-ari? May mga papeles daw po silang hinahawakan na inaayos na po sa mga munisipyo. Yun po ang sinabi nila sa akin. Pero wala ba siyang mismong papeles na nanggaling dun sa mismong may-ari? Wala po, sir. Walang pinakita sa akin. So, walang prinisenta sa inyo, basta na lang na sinabi na sila may karapatan na ibenta or may karapatan sila na ibenta ang lupa na ito sa iba and then nanghihingi sila ng certain amount. Tama po ba? Opo. Ang unang sinabi po nila sa akin is 50,000. Okay. Para saan ba ito? Reservation, tama ba? Reservation po. Okay. Kasi, so, naibayad nyo pa lang, reservation pa lang. Tama po ba? Opo. Yung nagbigay lang po muna ako, yung first day na punta ko doon, nag-abot-agad ako ng 10,000 po.
Okay, sige po ma'am. So nagabot kayo ng pera. I won't really dive into that yung kung magkano man ibinigay mo. Basta nagkaroon ng pagtanggap itong HOA President. Nagpakilala ng HOA President. Now, saan po ngayon nagkaroon ng problema given na nagkaroon na kayo ng transaction? Bali, nagharap po kami ni President Tablante doon po sa Barangay 180 kasi nga kakausapin daw niya yung chairman doon na si Chairman Siralde na magpapaalam lang daw po siya na pwede na daw po siyang magpatayo doon kasi sa kanya daw po yung lote na yon, yung kay Tablante na po yun na lote. Sa kanya daw po yun, siya yung may karapatan na magpatayo. So nagpunta kami ng Barangay 180, nagharap po kami doon at sabi naman po sa amin ni Chairman, wala naman daw problema kung si Tablante magpapatayo daw po doon ng lupa, sir. Kaya lang, wala daw pong pakialam ang Barangay 180 pagdating sa sitahan. Kunwari, may nagsita po sa kanila. Kasi yung barangay is more of mediation. So, yun ma'am ang napag-usapan ninyo. Tama po ba? Opo, sir. Okay. So, siguro ma'am, with that said, hindi na tuloy itong mga pangako na nabanggit. Nung after naming mag-usap doon sa barangay, sir, okay na. Sige ma'am, diretso po tayo. So, okay, hindi po natuloy. Opo, hindi po natuloy dahil nung pagpunta namin sa lote na yun, nung kinagabihan, sir, dahil kinabukasan sana, magpapakonstruction sige ma'am, diretso na po tayo. So, hindi po natuloy yung mismong transaksyon. Ano daw ang dahilan kung bakit hindi po natuloy? Nakita po namin ng asawa ko, may nakalagay na pong tarpaulin na no trespassing. Sino daw naglagay doon? Yung pong bumili, yung talagang nagmamay-ari daw po ng lote na yun. Yung totoo na nagmamay-ari? Opo, na katapat lang ng lote na yun yung bahay. Sige po ma'am. So with that said, diretso na po natin siguro kausapin itong mismong inireklamo mo na HOA President ng Buklod, Maralita, Barangay 180, Caloocan City, na si Reynaldo Tablante. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang hapon po. Yes. Magandang araw po sa inyo, Sir Reynaldo. Yes. Magandang araw po. Okay. Sir Reynaldo, ako po si Carl Tulfo. Nakalive po tayo ngayon sa ipabitag mong help desk. Sir, matanong ko lang, meron pong lumapit kasi sa amin, Jubilin Paray, nagre-reklamong buyer na siya daw ay bumibili dapat ng lupa sa inyo at nagbigay na daw po ng reservation. Ano po ang inyong kwento tungkol po dito, sir? Alam niyo po, sir, kaya po ako hangad ko talagang makaharap din kayo at makapagsalita. Ang katotohanan po, dapat po yan, nakatayo na po siya nung pinaalam po namin yan pero hindi naman po tungkol dun yung nangyayari, sir Kasi ang nangyayari po, nag-uusap kami, nagpabarangay na po kaagad yan. Okay. Sir, bakit po nasimula ng pag-uusap? Kasi nga po, ang buong akala ko kasi, doon sa pag-uusap namin ni Chairman na pwedeng magtayo. At, hindi sir, bago doon sa mismo pagtatayo, gusto ko muna balikan yung mismong pagbayad ni ma'am ng reservation. Ito po, papaliwanag ko po Sige sir. Ako po, hindi ko po yan kakilala. Tinawagan po ako ng aking secretary na meron makikipag-usap po tungkol nga sa mga lupa. Ang katotohanan po, wala naman talaga ho kaming bentahan. Kasi kung nagbentahan kami, meron kami hong kasulatan na nagbentahan po. Opo, ganito po yan. Ang katotohanan po, kinausap nila ako, nagmakaawa sila dahil po wala daw silang matitirahan, pinaalis po doon. Kinausap po ako ng sekretary ko na tulungan. Tulungan po siya. Hindi siyempre, ako po mababang loob po ako Ang katotohanan po, lahat gusto kong tulungan. Marami pong kwento dyan. Okay, sir. So, anong tulong po ang ginawa ninyo para dito kay Ma'am Jubilin? Sabi nga po ng aking sekretary, tulungan. Hindi ganito po ginawa namin. Sabi ko, ako, inoffer ko po yung aking, kasi ang katotohanan po, talaga naman pong may lote kami dyan na pinaglabanan na assign po talaga sa akin yan ng barangay. Barangay. Sir, matanong ko lang, bakit po ang barangay ang nag-assign sa inyo ng lupa? Kasi po, marami pong kami nakatira dyan Tapos, pagigiba po daw kami nung Randy. Ngayon, siyempre... Sino naman itong Randy na nababanggit mo? Sabi po, kamag-anak daw siya nung may-ari. Pinabarangay ko siya. Pinatawag ko po siya doon sa barangay na kung talagang legit po na siya yung sige sir, so ano pong kinalaman ng issue na yan dito po naman kay Ma'am Jubilin?
So sinasabi ninyo na sa Kaya ko inyo po yung pinaliliwanag lupa na kasi- yan, parang yun po ang binabanggit ninyo, tama po ba? Opo, may hini-history ko po para maliwanagan nyo din, sir. Hindi, sige po sir, diretso na po tayo. So nabanggit ninyo po na kayo ang mismo nagmamay-ari niya, nabanggit nyo kasi parang sabi nyo, pinaglabanan nyo at barangay ang nagbigay ng karapatan Kasi sa inyo, tama po ba? Mga old tenant po kasi kami dyan, sir. Mga? Kaya nga nung mga old tenant, matagal na po kami dyan. Diyan kami pinanganak po eh. Mhm. Ngayon, may nag-angkin nga po. Ngayon, yung nag-angkin, pinatawag ko sa barangay. Okay, Sabi ko, sir, pakita mo yung dokumento masyado na mo. pong mahaba ang istorya natin, napakasimple lang naman. Bakit po na nangyari ang mismong pag-uusap between dito kay Jubilin? Sige po, di tuloy na po natin doon sa huwag na natin historiin po, sir, yung Yan, inilapit sa akin po ng sekretary na Okay, wala daw sir, silang inilapit sa iyo ng secretary and ikaw, ano po ang posisyon ninyo? Presidente po, pero totally po, nire-rehistro pa lang po namin. Okay, HOA President na inirehistro pa lang, tama po ba? Opo. Okay, Pero so meron na pong sir, mga gusto ko muna tanungin kung ano pong karapatan na dapat ilagay si Ma'am Jubilin dun sa lupa na binabanggit niya. Wala po pa naman, sir ang nangyari po diyan. Kakabanggit niyo lang sir na dapat ipapaalam niyo sa barangay na dapat may itatayo. So ano po ang nangyari doon? Inirekomenda ko nga po yan kasi ang sabi ko po sa kanya, ang linaw po. Sabi ko, itong lupa na to, kung makakatayo ka, sabi kong ganun, kung ako'y may pera, hindi mo na yan babayaran sa akin. Yun po yung malinaw po na kung makakatayo po. Siya po Okay sir, magtatayo. matanong ko lang, doon naman sa parte ni ma'am, nagkaroon ba ng kahit anong pagbabayad sa inyo, kahit man konti? Nagbayad po yan, yung reserve, kasi po sa samahan namin. Okay, sir, para saan po yung tinatawag natin na reservation na yan? Ganito po yan. Lahat po kasi ng mga member namin, nag-meeting po kami na lahat ng tutulong na mga panggastos po sa amin lalakarin na dokumento po, ay siyang magkakaroon po ng priority na kung maaayos po yung mga lupa na old tenant namin, sila po ang priority. Okay, sir, may question lang ako. So tumanggap kayo ng pera dito kay Ma'am Juvie, tama po ba? Opo. Kasama ba ito si Ma'am Juvie dyan sa miyembro ninyo, dyan sa HOA ninyo? Sinasama po namin talaga kasi yun naman po ang patakaran namin, sir. Hindi ma'am, from the get-go, is she part of that HOA member? Opo. Okay ma'am, kayo ba daw ay member nitong Homeowners Association na hindi pa daw rehistrado? Hindi po, sir. Ang sabi po nila sa akin, ipapamember lang po daw nila ako pag nakatayo na daw po ako doon at nakatira na ako. Sisingilin daw po nila ako ng 1,000. Sir, ayan po ang sinabi ni ma'am ngayon. Yan ba itinatanggi ninyo o tinatanggap ninyo? Ang katotohanan po, sir, talagang kasama na siya. Sinabi Okay, ng aming sir, ganito, sasagutin muna kita ngayon, sir. Sir, kayo po ay hindi pa po rehistrado doon sa mismong DSUD natin. Tama po ba? Opo. So since hindi pa kayo, sir, rehistrado, wala din po kayong karapatan na tumanggap ng pera dito kay Ma'am Jubilin birang reservation in terms of membership or whatsoever doon sa lupa na binabanggit natin. Pangalawa, Sige po, sir. yung mismong lupa na binabanggit mo, meron ka bang titulo na nakapangalan sa iyo? Wala po, sir. Okay. Old tenant So since na po. walang titulo na nakapangalan sa iyo, then that means you're accepting money without the authority to give someone that land. Kasi sir, kapag ganyan, hindi naman din dapat kayo tatanggap ng pera or reservation. Reservation for what? Kaya nga po reservation, sir. Reservation for what, sir? Wala kayong authority, wala kayong karapatan na manghimasok sa isang lupa na hindi naman sa inyo. Kahit man sabihin mo na HOA president ka, wala ka naman din karapatan na manghimasok sa lupa at magpatayo ng isang bahay dyan sa lupa at dahil hindi naman din rehistrado at kahit man rehistrado yan, walang karapatan ng HOA president na magbenta ng lupa imbis na lang i-refer na lang dun sa mismong may-ari, hindi na mangialam ang HOA, nangingialam ka pa, tumanggap ka ng pera, sir. Sir, ang paliwanag ko po, sinasabi ko sa inyo, ang tinanggap po namin, lahat po ng member kasi na kinukuha namin. Member ng isang HOA na hindi pa registered under DSUD, sir. Hindi pa under DSUD yan, hindi pa registered yan. So ibig sabihin, illegal pa yung tinatawag natin na member ninyo dyan at Pero, tumatanggap sir, na kayo ng kahit pera. sabihin po natin, sir, na hindi pa legal, bago naman kami nag-usap-usap po lahat ng mga member na magtutulong-tulong, gagastusin para doon po sa paglakad.
umuo naman ang lahat ng mga ano po. Hindi naman kami namili. Pero sir, yung issue din Opo. dito is yung kay Ma'am Jubilee na pinag-uusapan natin na tumanggap ka ng pera. At hindi pa naman din siya member dyan sa binabanggit mo na hindi pa. Di po ba? So ganito sir, stay ka muna dyan sa line. Kausapin muna natin itong si Cap JR Seralde, itong kapitan ng Barangay 180 Caloocan City. Magandang umaga po sa inyo, Cap JR. Hello, good morning po, sir. Yes. Cap JR, ako po si Carl Tulfo. Nakalive po tayo ngayon sa Ipabitang Mo Helpdesk. Cap, matanong ko lang kasi marami pong binabato dito na nagbigay daw po kayo ng karapatan o yung barangay ng karapatan kay sir na manghimasok sa lupa na ito? Actually, sir, hindi po kami nagbigay. No? Actually, ang totoong kwento po niyan ay pare-parehas po silang informal settlers dyan sa lugar na yan. At nagkaroon po ng komosyon dyan sa isang area which is under my supervision or under my barangay na nag-away-away po sila at ginawa ko po sila ng pinag-usap po sila at sinabihan na ayusin yung kanilang mga problema na bibigyan ko sila ng kanya-kanya nilang daanan pero wala po akong parang sinabi or sinasabi. Sige po sir, so wala pong binibigay na kahit anong karapatan ang mismong barangay kasi sir, hindi naman din on the barangay level yan sa pagkakaalam ko ay korte po nagbibigay ng karapatan dyan or if not through title. So, Cap, matanong ko lang, ano pong kinalaman din dito ni Ma'am Jubilee dito kay Sir, ano bang pangalan nito ni... Ang pagkakaalam ko po kasi dyan is parang itong si Mr. Ray, at hindi ako nagkakamali. Yes, Reynaldo. Ay nakasama doon na informal settlers doon sa area na yun ay binibenta yung kanilang mga lupa kahit naman po hindi po sa kanila. Okay, sige sir. So sinasabi yun, nagbebenta siya na hindi naman sa kanya. Tama po ba? Tama po. So, can you confirm sa amin ngayon na itong si Reynaldo din ay tumanggap ng pera dito kay Ma'am Jubilin as for reservation daw? Yan po, I cannot confirm kung nagkaroon po sila ng bayaran about sa dyan nga sa pinag-aawayang area dyan sa barangay ko. No? So, ang si Miss Jubilin po ata ay kasama po niyang nagpupunta dito sa barangay noong panahon na yun. Yes, Pero hindi po namin alam na meron po silang kasunduan or bayaran na nangyari between the two of them. Okay. So, sir, with that said, confirmed din kasi ni Sir Reynaldo na tinanggap niya yung mismong pera. And then, can you also say na wala din na pang registration itong tinatawag natin na HOA na organization or association nila? Tama po ba? Wala po. Kasi usually dumadaan po yun sa DSUD at nagbibigay po kami ng certification sa barangay ng certification na nag-a-apply po sila sa DSUD ng kanilang membership. Okay, sige po Kap. With that said, sir, stay on the line na lang po kayo at may kausapin lang kaming aming resident lawyer. Okay po? Yes po, okay po. Okay. Siguro, with that said, bago pala natin kausapin itong mismong si Attorney Badass, kausapin muna natin itong mismong DSUD NC ROIC Chief, itong si Edena Dana Bartolini. Magandang umaga po sa inyo. Hey, magandang araw po sa ating lahat. Okay. Ma'am, may concern lang kami na kung saan meron po nagpapakilala na HOA President ng Buklod ng Maralita, Barangay 180, Caloocan City na si Reynaldo Tablante. Meron ba tayong record, ma'am, or undergoing application or whatsoever dito po sa ating DSUD? Based sa ating record, sir, wala po tayong nakarehistrong HOA na ganyang pangalan. And chinek po natin dun sa mga pending applications. So far, sir, wala pa naman po nag-a-apply. Okay. So, ma'am, so far, wala pa nag-a-apply. Ibig sabihin ay illegal po ang kanyang pagpapakilala bilang isang HOA. Tama po ba? Bilang HOA President po, wala pang juridical personality. Pwede naman po siyang mag-act as President pero not siguro as HOA President. Okay. Ngayon, ma'am, meron bang karapatan ng HOA President na tumanggap ng pera para umano na pagbebenta o pagsisecure ng isang lupa para sa isang tao? Ganito po yun, sir. Registered or not in any form kasi may iba-iba tayong klaseng homeowners association, ano? Wala po yan sa power ng isang homeowner
association president ang pagbenta ng isang lupa. Except na lang po some circumstances na itong si president ay binigyan talaga ng special power of attorney dun sa may-ari ng lupa na pwede Yes, ibenta. tama, Yes, SPA. Okay. So ma'am, nabanggit din kasi sa amin kanina na siya daw ay kasi nagpapakilala dahil meron daw siyang authority. So now you're saying na walang kahit anong power ang any HOA president, legal or not legal, na kumuha ng pera. Just to confirm that again, ma'am. Wala po. Yes. Bilang presidente ng isang HOA. Okay. All right. So with that said po ma'am, kami magpapasalamat no with your statement. But can you give a certain description na lang ma'am kung ano ba dapat ang responsibilidad ng isang HOA president? Bilang isang registered HOA, meron tayong mga officers na pinamumunuan ng isang presidente. Sila po ang namamahala ng ating asosasyon para sa ikakabuti ng komunidad. Ito po ay kasama din yung mga regulations, mga polisiya, at even kahit pagkolekta ng mga small amounts but with the approval of the members. Yun po, para sa ikaayos ng komunidad. Yun po yun po. Okay. So ma'am, may nababanggit din kasi itong si Reynaldo na siya ay nagpo-form ng isang grupo ng mga miyembro daw na sabi naman ng barangay na pare-pareha sila mga informal settler at kumukuha siya ng pera pang asikaso daw ng requirements pero medyo nakakabahala at wala pa rin pending application dyan sa inyo sa DSUD. Yes sir, may mga instances kasi na may tinatawag tayo na neighborhood association. It's another form of HOA but still HOA ang business natin. Ito yung mga beneficiaries ng ating local government. Pero sila, may mga instance na nagkakasundo yung mga miyembro na magkakaroon sila ng funds para sa mobilization nila. Okay. Pero hindi to wala tong ano sir, ito ano lang kasunduan ng mga miyembro. Parang kawang gawa, tama po ba? Yes. Itong mga beneficiaryong ito, dapat may certification ito galing sa local government unit or any government agencies na sila ang nagpapatunay na sila yung kinikilalang HOA doon o kaya sila yung magiging beneficiaryo ng programa ng ating gobyerno. Okay. Yun po. Sige ma'am, so with that said po, kami magpapasalamat sa binigay ninyo na linaw dito sa aming programa in regards to ano bang responsibilidad ng isang HOA president. And again, kagaya po ng sabi ninyo kanina na wala pong power, legal or not legal, or group or whatever it is, na wala pong karapatan na magtanggap ng pera at magbenta ng isang lupa unless meron pong SPA na tinatawag natin. So with that said po ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Okay. Ngayon, kausapin din natin si Attorney Batas Mauricio just to discuss on what he sees regarding this case. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa mga sa ating palatunang Ipabitag Mo Help Desk. Ako na yun po dyan, ang isa pong nagbebenta ng lupa, kailangan may otoridad siya. At yung otoridad, makikita natin kung siya talaga ang tunay na may-ari, may titulo siya. O di kaya, kung merong ibang may-ari, meron siyang special power of attorney mula doon sa may-ari. Yes. Ikalawa, kung wala man siyang titulo, meron siyang katibayan na siya ang pumuposisyon, o di kaya naka-tax declaration po sa kanya yan para masabi na talagang may karapatan siya na gamitin ang lupa at di kaya ibigay sa iba sa pamamagitan ng bilihan, sanlaan o kung ano pa mang ibang transaksyon. Pero pangunahin po dito ay yung authority at katotohanan na may karapatan siyang magbenta, magsanla o magdispatcha ng lupa o iba pang ari-arian. Lumilitaw po sa ating talakayan, Ginoong Carl Tulfo, na mukhang wala pong titulo. Ito pong inirereklamo sa atin. Yes. At mukhang wala rin siyang tax declaration at mukhang lumilitaw, wala rin siyang nakasulat na special power of attorney mula sa sino mang nagsasabing may-ari sila ng lupa. Yes. Abi, yan po ay maliwanag pagpapanggap po na may kapangyarihan siya na magbenta ng lupa. Pagpapanggap na tumanggap ng pera mula sa publiko dahil may karapatan siyang magbenta. Dahil po dyan, ulitin po natin, ito pong pagpapanggap na ito at pagtanggap ng pera. Gayong wala naman siyang karapatan, wala naman siyang negosyo o hindi naman siya kasama sa mga nagmamay-ari, ay ituturing pong panlilinlang at pang-uumit, abuso de konfiansa at estafa. Kasi kung yan nilagay po sa bangko yan, may interest na po yan. Kung hindi po,
mahaharap po siya sa katakot-takot na kasong kriminal. Ginoong Carl Tulfo. Alright. Sige, attorney, balikan ko lang itong si Reynaldo. Andiyan pa ba siya sa kabilang linya? Sir. Reynaldo, narinig mo ang ating aming pag-uusap ng iba't ibang mga ahensya at Alam ko mismong po yung abogado. batas, Ano sir. po magagawa natin, Sir Reynaldo? Ang katotohanan po, wala ang bentahan po na nangyari dyan, sir. Sir, kakasabi Kasi mo pag lang sinabi kanina yung na ikaw ay bentahan, tumanggap ng reservation. Hindi ko po sinasabi na kayo po ay Reservation nagbenta po, ng sa lupa. Kayo po ay HOA po. tumanggap ng reservation Sa fee. HOA po yan, sir. Hindi yan, wala pong nakadestinasyon po yan kung tumanggap siya na ako ng pera tungkol sa lupa. Sir, may pera na involved. Kakasabi Kaya lang nga ng po, mismong sir, DSUD, nililiwanag ko sir, po sa inyo, na unang wala pong bentahan po. karapatan ng kahit sino na HOA president na tumanggap po ng pera. Kasi sir, hindi po clear para kay ma'am na siya ay magiging miyembro ng inyong HOA na kayong Kaya nga kawang-gawa na tinatanong ginagawa ko kayo, ninyo. sir, marunong tayo po sa batas kahit kaunti. Ano po ang kasulatan na nagbenta po ako ng lote? Ako po, pinangako ko lang po yun dahil talaga naman pong pinaglaban sir, namin yun sa ano. sinabi mo mismo, pinangako mo. So huwag ka magbibitaw ng salita. Ikaw mismo nagsabi ngayon, no? Pinangako mo. Verbal ka nagsabi. Ngayon pinalalaban mo ang kasulutan. Nangako ka, sir. Sir! Reynaldo, makinig! Po, Kayabang-yabang mo dyan, informal settler ka sa lugar. Naggagawa-gawa kayo ng grupo-grupo na HOA, hindi naman under DSUD. Lahat po yan, sir. Ano Sir, doon? kung may Wala alam pong ka sa kasulatan. batas, sir, hindi ako nakikipagdebate. I am only going with what the law is saying. Now, tumanggap ka ng pera, nag-represent ka, mismong sinabi mo kanina, nakatape tayo, sir. Kitang-kita, pwede ko balikan sa record yung inyong statement kanina. Okay lang po na yan, meron sir. kayong sinabi na ipapatayo, ipapaalam doon sa barangay. Bakit nga ba? Bakit biglang ganon? Hindi kayo nagbebenta ng lupa pero may panghihimasok kayo na ganon. So ano ba talaga, sir? Paano po? Diyan naman po kami. Simulat siya po. Pati mga tiyahin ko, mga pinsan ko, diyan po nakatira. Pero sir, informal settler Pero po hindi yung ko po yan tawag. binibenta, Sir, informal Opo. settler po yung tawag. Huwag po kayo makikipagdebate kahit na po sa akin. squatter po na Sir sinasabi, Reynaldo, sir, wala akong tumanggap po kayo ng pera. O Ma'am Ay, Jubilin, sabi ko nga po pasalitain sa kita inyo, kasi mukhang reserve payment hesitant yan, po sir. itong si Dahil dun Sir sa Reynaldo. dahil Sige sa po ma'am, lalakarin. go ahead and talk po ma'am kasi hindi po nakikinig si Sir. Sir Reynaldo, tinanggap mo yung 30,000 sa akin dahil ang sabi mo sa akin, ibibenta mo yung buong lote na 100 square meter siya. 3,000 per square meter ang benta. Kaya nga, Sir, ma'am, kaya reservation ng President, huwag kang magsinungaling. Totoo lahat to, naka-record, may video ako. Sige ma'am, wag mo lang sabihin President kasi hindi naman din siya President dyan. Gawa-gawa lang nila yan. Sige ma'am, go ahead. At ako po talaga, nag-apply Ganito po yung kami, sinabi mo sa akin. Pag nakapagpatayo na ako ng bahay doon, tsaka pa lang ako magbibigay ng monthly na 5,000 sa kakulangan doon sa balance ko sa 30,000. Hindi Kasi ba, sinabi ko rin ang sa inyo, total kung ako may balance ko pera, sa lote na yon is yun na yun. 3,000 per square meter sa 100 square meter. So may balance ako na 270,000. Babayaran ko daw yun, sir, pag nakatira na ako doon. Magmamonthly ako ng 5,000 sa kanya. Pagkatapos, sir, ang inaano ko lang, So yung 30,000 na bayad mo, reservation or membership fee? hindi, sir. Parang ibabawas daw sa total ng kabayaran sa buong lupa na yon. Bakit Total nga payment. siya ibabawas? So for what reason siya? Parang down payment mo na O, siya? para ganun, sir. Kaya lang pinalabas lang niya na reservation. Pero ang sabi niya po sa akin, ibabawas daw po yun sa total na 100 square meter. Sige. Attorney Batas, narinig niyo naman ang aming exchanges. What do you think po, attorney? Kasi pumapalagay, siya daw, ayon daw sa batas, sinasabi niya, kasulatan daw yung pinagbabasihan niya, pero mismo nagbitaw siya ng salita na nangako siya tungkol sa isang lupa. So ano po masasabi natin dyan, attorney? Nakatape din tayo. Oo nga po eh. Apakaliwanag po, iwas itong nagsasabing presidente siya, bagamat hindi pala rehistrado. Yan pong ganyang klase ng pagpapahayag, tumatanggap ng pera, nabigyan ng 30,000 pesos, tapos mayroon pang babayarang 5,000 buwan-buwan. Maliwanag po, tanggap ng pera dahil may nangangako siya na kaya niyang ibenta yung lupa. Wala po siyang karapatan, wala siyang titulo, wala siyang tax deck, wala siyang special power of attorney. Estafa at kulong ang dapat po dyan. Yes. At yun ang dapat ipagawa dito po sa ating complainant. Yes. Ginoong Carl Tulfo. And actually, attorney, mabanggit ko lang, para din sa mga kagaya natin na kababayan na buibili ng bahay or whatsoever, para sa akin, attorney, yung 30,000 na tinatawag natin na juice for the HOA is for some villages, isang buong taon na yan.
So, nakakagulat dito, attorney, na sinasabi niya na pang-membership fee. Anong klaseng membership fee yan? Na magbabayad ka ng 30,000 or whatsoever it is, and then may reservation pa na binabanggit. Aminado siya mismo, reservation siya. Reservation yan, hindi ako nagbenta. Di biglang naging member acceptance. So, ano ba talaga? Magulo ang kanyang storya dito, attorney. Yun na nga po, tiyan po ang tawag po. Hello, attorney? At pagkatas, bali-mali yung kanyang sinasabi, badges of fraud. Ibig sabihin po ng badges of fraud, tatak ng panluloko, tatak ng pagiging mapagsamantala, abusado. Ganun po yun, ginagawa niya, Ginoong Carl Tulfo. Alright. Sige, sir. Attorney, with that said, kami magpapasalamat sa inyo at we'll give the said advice dito kay ma'am kung ano pong gagawin niyang hakbang legal kung sakali po ayaw talaga maggawa ng aksyon itong si Reynaldo. Okay po, attorney? Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang araw po muli sa ating lahat. Alright, thank you. Alright, ganito. Kausapin ko lang din si Reynaldo. Reynaldo, andiyan ka ba? Opo, nakikinig po ako. Hindi ako aalis. Sige po, Reynaldo. Ano po ang gagawin natin para dito kay ma'am? Posible ba kayo pwede mag-usap sa barangay? Ma'am, sir, inano ko po yan, kinausap ko yan. Hindi, sir, ganito, mag-usap na lang kayo sa barangay para i-settle yung issue na yan. If not, then issuehan na lang si ma'am ng certificate to file action para she can take her steps legally kung sakali ayaw nyo po makipag-usap na maayos. Sige po, sir. Kung bibigyan siya, patutuhanan po, wala akong pinipirmahan dyan, sir. Sir, pirma. This is tape mismo on air na kayo na mismong umamin. Sir, hindi na ko po makikipagdebate. Thank you so much. Alright. Makausap natin ngayon si Cap J.R. Seralde, itong barangay 180, Caloocan City. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Magandang umaga po ulit, sir. Alright. Cap, ganito I'd like to nailapit na ito si ma'am sa inyong tanggapan para magkaroon ng official complaint and hearing para magkaroon ng pag-uusap. Ang pwede nyo naman din pong pagbasihan na bilang ebidensya po laban dito sa kabila ay ang aming pag-uusap din ngayon sa ere na nagbitaw siya mismo ng mga statement na hindi din po malaman kung ano ba talaga dahil paiba yung istorya. But sir, meron din siya mga binitaw na for example kahit man walang sulat siya ay nangako daw, nagbitaw siya mismo ng salita. So may mga information din sir na makakuha kayo sa aming programa ngayon. So with that said sir, I expect na magkaroon ng schedule. If hindi siya haharap, then that's fine. Then issue a CFA. Then tulungan na lang namin si ma'am para makapag-file ng case din laban dito sa tao na ito. Okay sir? Yes po, sir. No problem. Okay. Advice ko lang din po sa mga manonood po ninyo, na mga constituents ko na sana po mag-iingat po parati sa pagbibili ng mga lupang katulad ng mga ganyan. Kasi marami pong pagsamantalang tao katulad po ng mga nambubudol na ugalin po natin na tignan po ng maigi yung proper documents lang. Hindi po biro ang pera ngayon na sinasayang lang po natin. Tama. Sa mga dagang tao. Okay. Yun lang po. So with that said, Cap, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po at aasahan po ninyo na makipag-ugnayan po ang Barangay 180 po sa inyong tanggapan. Alright, thank you. Alright, ma'am, gusto ko muna siguro magpasalamat sa inyo. Lumapit ka dito sa aming tanggapan. So gagawa na lang namin ng paraan na magharap muna kayo sa barangay. Yun muna ang pagbibigay natin ng pagkakataon dito kay Sir Reynaldo. Naintindihan ko naman kayo na may gusto kayong sabihin. Ano ba yung gusto niyo sabihin? Na-file ko na po siya, sir, sa Barangay 180. Naka-apat na hearing na po ako. Hindi po siya... Then, ma'am, wala naman po problema. Then we can call the said barangay para mag-issue na po ng CFA regarding po doon. Opo. Kasi kung tuluyan pa rin magmamatigas to, then we have to result sa hakbang legal. Okay po? Okay, sige, We can assist naman siguro kung ano pong ahensya pwede lapitan para po doon sa abogado na kinakailangan niyo. Okay po? Opo, kasi. Okay, maraming salamat sa inyo. So, Thank dyan you, tayo sir. nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat na reklamo, sumbong at hiniing pinapakinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at pinalakas na Ipabitag Mo Helpdesk. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming.